Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Lunes pagkatapos ng Easter Sunday. Tayo po ay nasa loob ng oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya ngayon po ay tinatawag na Easter Monday ang araw na ito. Monday within the octave of Easter. Happy Easter po sa inyong lahat sapagkat hindi po kayang ikulong ang saya at kaligayang hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa isang araw lang na pagdiriwang. Kaya ito po ay pinagdiriwang sa loob ng 8 araw kung kahit ngayon po ay meron tayong tinatawag na Octave of Easter. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua. Sa mga minamahal naming benefactors, sa inyong walang sawang pagtulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito. Ngayon pong Easter Monday, Monday within the octave of Easter. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-28 kabanata, mga talata 8 hanggang 15. Mga kapatid, totoong muling nabuhay si Jesus, subalit may mga taong ayaw pa rin maniwala at ang hangad pa nga ay baluktutin ang katotohanan, ikubli ang katotohanan at meron pa ngang mga sinuhulan para magsinungaling at itago ang katotohanan. Ang title po ng aking pagninilay ay nagsasabing, ang katotohanang hindi mapasisinungalingan. Hindi kayang pasubalian sapagat ang totoo ay mananatiling totoo. Ano nga ba ang katotohanan? Philosophy defines truth as the conformity between the mind and the reality. Meron pong tinatawag na logical truth. Logical truth is a statement which is not only true, but one which is true under all interpretations of its logical components. Yung bang, totoo sa lahat ng aspeto. Meron naman pong tinatawag na moral truth. The truth that matches up with the moral objective norms. Yung bang mga bagay na totoo at hindi kayang pasinungalingan sa buhay moral, sa aspeto ng moralidad, lagi itong magiging totoo kung ang isang bagay ay nakaugnay sa tinatawag na moral objective norms. Mga moral absolutes na tinatawag, kung ano yung tama, kung ano talagang dapat na maging pamantay sa pagiging tama, yon ang sinusunod katulad ng mga batas ng Diyos. Ang pangatlo po ay tinatawag na empirical truth. The truth that is based on evidence. Kailangan maebidensya para maniwala. It is based also on research and reason. It is the truth that many of our scientists are seeking. Kaya laging naghahanap ng ebidensya at patotoo para maging kapanipaniwala ang totoong itinuturo. And independent of our thinking mind, what is true will always be true. Without our knowledge and proper understanding of things, everything is always true in the mind of God. Ang tawag naman po doon ay ontological truth. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay isang matibay at isang malalim na katotohanan ng ating pananampalataya. Hindi po ito fake news. Ito po ay totoong nangyari. Hindi kayang pasinungalingan. Kahit na may mga taong nagnanais na
itago, ikubli ang katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Wala nang laman ang libingan sapagkat si Jesus ay totoong muling nabuhay. Pilit mang pasinungalingan ay hindi po nagtagumpay ang mga sinungaling sapagkat ang totoo ay mananatiling totoo. Sinuhulan, binayaran ang mga bantay kawal upang ipagkalat ang maling balita. Bagamat sila'y saksi sa mga totoong nangyari, pero sila ay nasuhulan, binayaran para ipagkalat ang kasinungalingan. Sila ay mga sinungaling na saksi. Alam nila ang totoong nangyari, ngunit dahil sa kinang ng salapi na isinuhol sa kanila, nabulag po sila. Nagpadala sila sa panunukso ng mga punong pari at nagpaalipin sila sa kasinungalingan dahil nabulag ng kinang ng kayamanan. Kaya po ano sabi nila? Habang kami natutulog, dumating ang mga alagad ni Jesus at kinuha ang kanyang bangkay. Isipin ninyo, natutulog, pero nakita nila na may kumuha. Ay paano nila makikita kung tulog sila? Doon pa lang, huli na sila sa kanilang pagsisinungaling. Kapagkat kung sila'y tunay na natutulog, hindi nila nakita ang mga kumuha na pinamamalita nila. At yon ang kasinungalingan. Ang totoo, binayaran sila ng malaking halaga para magsinungaling. Kung ikaw naman ay isang taong talagang marunong mag-isip, dapat bang paniwalaan ang kanilang mga sinasabi? But there is a good news behind this fake news. At ano po ang good news? Hindi lahat ng kawal na nagbantay sa libingan ay nagpadala sa suhol para magsinungaling. Sapagkat meron pong isang kawal ayon sa kasaysayan na ang pangalan po ay Longhino or Longinus. Nanindigan siya sa katotohanan. Si Longhino po ang kawal na umulos sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus habang ang Panginoon ay nakabayubay sa krus. Natalsikan ng dugo ni Jesus ang kanyang mata na mayroon pong defect at ito ay gumaling. Kaya ayon po sa kasaysayan, umalis ng Roman army at may dalawa pang kasama itong si Longhino at sila ay nagpabinyag at naging mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay dinakip ayon sa kwento ng kanyang naging buhay. Siya po ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pangangaral tungkol kay Hesus. At noong pong pinugutan siya ng ulo at matalsikan ng dugo ni Longhino ang mata ng gobernadora na nabulag dahil sa pagpapahirap ng masamang espiritu, ito po ay himalang gumaling. At dito nagsimula ang napakaraming kwento ng himala ng pagpapagaling dahil po kay Longhino. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, lying is the most direct offense against the truth. By its very nature, lying must be condemned. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang katotohanan hindi pwedeng pasinungalingan. Ito ay isang katotohanan na mananatiling totoo at patuloy na ipapangaral ng simbahan. Ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay isang malalim na sandigan ng ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi totoong muling nabuhay ang Panginoon, sabi nga ni Apostol San Pablo, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na hindi kayang pasinungalingan ng sino man. Patuloy po kaming patatagin sa aming buhay pananampalataya sa paniniwala at pananampalatayang hindi hirap at kamatayan ang dulo ng aming buhay, sapagkat may naghihintay na buhay na kapiling ka sa tunay naming tahanan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita araw-araw. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, tumatangkilik, sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan.
at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.